Tingnan nyo mga minamahal kung gaano ka manipulative. Oo, kung gaano ka manipulative itong mga Duterte's Balahuras supporters. Mga papansin, no? Ipinipilit nila ang hindi naman kapilit-pilit. Survey showing VP Sara had higher ratings than PBBM is false. Yan yung sabi ng Okta. So, balbal malala. Mga pilingerong prag kasi, merong lumabas daw na survey na pinapakalat nila na mas mataas daw po ang ratings ni Vice President Sara Duterte dito kay President Bongbong Marcos. Which is, ako nagulat. Sabi ko, ha? Really? Totoo ba tong balitang to? Nung mga nakaraan nga lang, mga minamahal, binalita ko nga sa inyo, merong 73%, diba, na mga Pinoy na gusto nga pong harapin ni Vice President Sara Duterte yung impeachment court, yung impeachment trial, dahil nauna na nga pong sinabi ni VP na mukhang hindi siya dadalo. Maalat siya na dumalo dyan sa impeachment court na yan. So nagtaka ako, mayroong 73% na mga Pilipino na gustong harapin ni VP Sara yung impeachment. Tapos may nakita akong survey na mataas daw yung ratings ni Sara Duterte kay PBBM. Buti na lamang po, finact-check sila ng Okta. Oo, ang sabi ng Okta, false yan. Sinungaling kayo sa madaling sabi. Diba? Kasi yan na nga yung sinasabi ko sa inyo Napaka-manipulative talaga nitong mga Duterte's Balahura supporters na to. Kaya makikita nyo, sobrang dami nilang troll. As in, sobra dami nilang troll. Yung mag-react ng haha sa post ni PBBM, napakadami yung mga nakalock profile, mga walang muka, yung mga friends, konti lang. Diba? Trolls yun. Meron kasi may malaking tao na humahawak ng mga troll farm. Diba? So, meron din mga humahawak ng mga fake news. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag maniwala kayo dito sa mga Duterte, isa kayong mga mangmang. Ginagawa kayong kupal. Tingnan ninyo Ito, halimbawa ko sa inyo. Kung gaano ka manipulative, itong si Digong. Imagine nyo gusto niyang i-normalize yung salitang patayan. Kasi, di ba, si Vice President Sara Duterte nahaharap nga sa impeachment. Tingnan ninyo i-analyze nyo, mga minamahal, kung gaano ka manipulative dito sa parte na to, si former President Duterte. Si Sara, nakalagay, 'di ba, sa article of impeachment yung ginawa niyang threat sa ating presidente. Now, kapag harapin na sa impeachment trial, 'di ba? Itong si Vice President Sara Duterte, syempre bubusisihin 'yan. Nauna na nga nating nalaman, 'di ba? Alam naman natin, na itong si Sara Duterte hindi dumalo sa NBI. Hindi enough yung knowledge natin kung totoo ba talagang may threat sa buhay niya or maybe gawa-gawa niya. Kasi hindi niya nga sinipot ang NBI, di ba? Hindi nga siya to be exact, gusto niya nga daw na bigyan siya ng mga question para alam niya. So, sa madaling sabi, hindi natin alam kung totoo ba yung threat sa buhay niya. Kaya niya nasabi na ipapapatay niya daw si PBBM, si F. Elisa, si House Speaker Martin Romualdez. Which is, yun na nga, nakalagay yun sa article of impeachment, yung threat na ginawa niya sa ating presidente. Now, paano naging manipulative itong si former President Duterte? Kasi gusto niya nang i-normalize yung salitang patayan. Kaya, tingnan ninyo, ipapapatay niya daw yung 15 na senador. Diba? Gusto niya nang i-normalize, gusto niya nang itanim sa utak ng mga kababayan natin Pilipino na yung salitang patayan is just a normal. Diba? Sasabihin nila, hindi, joke yan. Hindi, nagpapahayag lang yan ng sarili niyang opinion. 'Di ba? So gusto nang i-normalize ni former President Duterte sa mamamayang Pilipino, gusto niyang itanim yung kaisipan na yung patayan is just a normal. Para pag dumating na yung araw ng paglilitis, yung araw na kung saan hahatulan itong si Vice President Sara Duterte, madali silang makakalusot. Bakit? Kasi tinanim na ni former President Duterte yung salitang patayan, which is parang gusto niyang gawing normal. 'Di ba? So, yun, mind conditioning. Napakagaling nila sa mind conditioning. So, ano pa nga ba yung magagawa natin dito? Sa survey na yan, na pinipeke nila. Mina-mind conditioning na nila yung mga Pilipino, hindi lang sa social media,
kundi pati sa mga campaign, kasi napapanood naman natin lahat in the social media. Malakas talaga yung impact ng social media, sa totoo lang, mga minamahal. So, minamind conditioning na nila yung tao na sa pamamagitan ng pag-react mo ng haha or angry na hindi ka naniniwala. 'Di ba? Doon sa balitang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga minamahal, kapag maniwala kayo dito sa mga Dutertes, para talaga kayong pinakain ng tae nila. Tingnan ninyo yung mga post ni PBBM. Ginamitan nila ng troll farm. Sobrang daming haha-react. Diba? Kaya ito, yung survey na inilabas ng Okta Kuno na mataas daw yung ratings ni Sara Duterte dito kay PBBM, madami ang naghaha. Mga hindi daw naniniwala kasi totoo daw na mas mataas daw yung survey ni Sara Duterte. Yan yung pinapaniwalaan ng mga Duterte's Balahura supporters nung sila ay finact-check ng Okta. Diba? So, well, ano pa nga ba ang aasahan natin, mga minamahal, dito sa kampo ni former President Duterte? Napaka mind conditioning talaga ng kanilang ginagawa. Kaya nga nalulungkot ako sa iba nating mga kababayan na madaling mapaniwala, hindi nila bine-verified yung kanilang mga napapanood. Kasi minsan may mga tao na, ay, lumabas sa balita, okay na. Yan ay na-intact sa isip nila. Meron din naman mga pagkakataon na, uy, lumabas yung balita, i-research natin to kung totoo ba to. Kasi iba-iba yung klase ng tao May mga tao na agad-agad napapaniwala, may mga tao naman na curious, 'di ba? Gustong malaman yung katotohanan. May mga tao naman na kailangan talaga nilang gumawa ng background research para nang hindi sila nabibiktima ng fake news. Kaya ito, mind conditioning lang to, itong ginagawa nila, yung ratings, na mataas daw itong si Sara Duterte, tapos itong si PBBM. Fake news yun. Yan kinorek na nga sila ng Okta, 'di ba? At saka, magtataka kayo, paano tumaas ang rating si Sara Duterte? Mas dumadami nga sa mga recent survey ang gustong ma-impeach itong si VP Sara. So, paano yun? Dati nga, 43%, 'di ba? Yung mga bago pa siya ma-impeach, 43% ang mga Pilipino according sa survey, 4 out of 10 gusto siyang ma-impeach. Nung na-impeach na siya, ito naman, 73% naman ng mga Pilipino gustong harapin ni Sara Duterte yung impeachment trial. Di ba mas papadami ng papadami? So, nakakapagtaka na paano tataas yung survey niyan? Paanong paraan tumaas yung survey niyan? Di ba? Yan. Nung kinurek naman sila ng Okta, nagalit sila. Bayaran daw yung Okta. Binayaran ni Marcos. Yan yung sabi nila, mga minamahal. Alright kayo, ano yung masasabi ninyo? Huwag kayong magpapaniwala sa fake news, mga minamahal. Mas maigi pa rin na nagba-background research kayo nang sa gayon hindi tayo nabibiktima ng mga maling impormasyon. Alright, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.